Hello. Mayong aga sa tanan. Grabe, lahat ng masaya, say amen. Tumayo nga yung mga grade 6. Sinong grade 6 dito? Grade 6. Wala. Grade 7. Grade 7. Meron tayong isa. Tayo. Grade 7, grade 7. Okay, grade 7. Palakpakan naman natin yung mga grade 7 na yan. Thank you. Sit down. Grade 8. Lahat ng mga grade 8. Tayo. Yon. Okay. Sit down. Grade 9. Grade 9. Grade 9. Alright. Parang balanse lang, ano? Yung dami ng grade 7, ganun din ang grade 8, ganun grade 9. Next, grade 10. Grade 10. Okay. Very good. Grade 11. Yung mga nasa senior high. Yon. Aba. Mukhang ito yung mga tatawagin ng Panginoon sa camp na to. Grade 12. Grade 12. Yan. Parang ayaw tumayo yung iba eh. Ayaw tawagin eh. Yan. Palakpakan natin ang mga grade 12. Mukhang ito yung mga magsusuko ng buhay sa linggong ito. Amen? Okay. Purihin ang Diyos. Una po sa lahat, binabati namin kayo ng naimbag nga bigat. Yan po ay good morning ng Iloco. Maraming salamat pa kay Pastor Arnel Arquisola na muli ay napagkatiwalaan niya tayo upang maging guest speaker sa ating camp sa linggong ito. Salamat din kay Missionary Arvin. Palakpakan naman natin si Pastor Arnel. Okay. Salamat kay Missionary Arvin dahil sa kanyang tiyaga na mag-follow up at maghatid sundo sa amin. Maraming salamat, Missionary Arvin, sa iyong efforts. God bless you more. At binabati ko rin ang lahat ng ating mga pastors na nandun po sila sa likod. Ayan, palakpakan natin ang ating mga pastors. Yung mga hindi pumapalakpak, hindi po mabibigyan ng pagkain mamaya. Okay? Palakpakan natin yung mga pastor. Very good. Okay? Well, this is my first message for this camp. Let me just ask a question. Sino sa inyong may plano sa buhay? Taas ang kamay, plano. Wow! Sinong walang plano? Alam nyo, yan ang pinakamagandang tanong sa katulad yung young people. Hindi yung may pera ka. Wala yun eh. Kasi kahit may pera ka, kung wala kang plano, sayang yung pera mo. Di ba? Kahit may looks ka, kung wala kang plano, sayang yung looks mo. Kahit may talino ka, kung wala kang plano, sayang ang talino. Correct? Kahit may talento ka, kung wala kang plano, sayang ang talento. Amen ba? Kahit maganda yung cellphone mo, kahit iPhone 16 pa yan, kahit ikaw pa ay famous. Ano yung famous sa Tagalog? Sikat. Kahit sikat ka, kung wala kang plano, walang kwenta yung buhay mo. So ang nagbibigay ng kwenta at kabuluhan ng buhay ay ano? Ano? Mahina yung sagot nyo. Parang gutom na yata kayo eh. Ulitin natin. Ano ang nagbibigay ng kwenta at kabuluhan ng buhay? Ano po? Ulit. Ano? Kaya ang tanong ko sa'yo, may plano ka ba? Kasi kung wala kang plano, wala pang kwenta yung buhay mo. Sana sa camp na ito ay magkakaroon ka na ng magandang plano sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, magkaroon ka ng plano sa buhay mo. Come on, tell your seatmate. Okay. So, I believe, alam nyo na kung ano ang aking topic ngayon. Sa tingin nyo, anong topic ko ngayon? Plano. Di ba? We will talk today about plano. Ulitin nga natin. Yun, okay? Sana hindi nyo makalimutan yan, ha? Simple, plano. Ano po? Unawable, madaling maunawaan to. Plano lang pag-uusapan natin. Alright. Now, ang ating pag-uusapan ay hindi plano ng mga nanalo sa politiko. Okay yun, di ba? Okay yun? Nanalo ba yung, sino sa inyo ang nag-vote pala? Nakapag-vote na. Yung taas ka tumayo nga yung mga nakapag-vote. Ayan, nakapag-vote na pala kayo, ha? Very good. Tanong ko kayo, ha? Kayong mga nakatayo. Sino sa inyo, taas ang kamay, ha? Nanalo yung binoto mo na mayor. Taas ang kamay.
Aba. Talo yung manok mo. Talo yung manok. Taas ang kamay. Talo. Kawawa ka naman. Pero may natanggap kayo. Sino may natanggap? First wave. First wave na natanggap. Second wave. Sino naka-second wave sa inyo? Uy, ang galing mo naman. Ayan, tandaan yung mukhang yan. Magpalibre kayo mamaya. Maraming pera yan. Naka-third wave. Sino naka-third wave? Wala na. Third wave ka pa rin? Grabe. Ha? Anong pangalan mo, bro? Anong pangalan mo? Pakisigaw pangalan? Tuloy niyo ako. Anong pangalan? James. Nako, tatandaan niyo ang pangalang James. May pera yan. Nakatatlong wave yan. Okay, salamat. You may be seated. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi plano ng mga politiko. Okay yun, okay yun. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi mo rin plano. Ang pag-uusapan natin ngayon, plano ng Diyos. The title of my message is very simple. God's plan for your life. Ayos ba? God's plan for your life. Okay. Ang buhay ay regalo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang buhay regalo ng Diyos? Ulitin ko ulitin natin. Ang buhay regalo ng Diyos. Therefore, ang buhay blessing, right? Okay, ito. Ang buhay, blessing. Ang inyong pag-aralan, papaano maging blessing ang buhay na yan. Ulitin ko Ang buhay ay blessing. Pagpapala. Ano yung blessing sa Hiligaynon? Pagpapala. Ano yung pagpapala sa Hiligaynon? Ano? Pagpakamaayon. Maayo. Pagpakamaayo. Ayon. Ang kinabuhi ay pagpakamaayo. Tama ba? Ang buhay ay pagpapala. Right? Pero, kung hanggang dun ka lang, wala pa rin kwenta. Magkakaroon ng kwenta ang buhay mo pag inaral mo papaano maging pagpakamaayo ang buhay na yan sa iba. Let's discover today, let's learn today how to make your life a blessing in this world. Kasi alam niyo po, huwag niyong sabihing bata pa ako, kabataan lang ako, para mong sinasabing walang kwenta yan. Buhay yan may kwenta yan, may gamit yan, may purpose yan, may potential ka. Hello? Alam nyo, I surrendered my life, I was 14 years old. Sinong maniniwala sa 14 years old pag mag-preach? Meron bang 14 years old dito? Tumayo. 14 years old na lalaki, tayo. Yung unang tumayo, sige. 14. Ayan, yung una. Anong pangalan mo? Pakisigaw ang pangalan niya? Si? Dito ka nga, Jeremy, diyan ka sa gitna para pag may kailangan ako mabilis. Diyan ka lang. Pangalan niya? John Peter. Bang ganda naman ng pangalan. Bigyan mo ng 200 yan si John Peter. Nandito ako para magbigay ng mensahe. Okay? Pero hindi. Andito po yung aking staff, by the way. Gusto kong ipakilala sa inyo, mamayang gabi sana. Pero I would like to introduce to you my wife. For the many years I've been preaching in our youth congress for the first time. Kasama ko ang misis ko sa congress na ito. Pakita yung ngayong aking magandang asawa. Yan po siya. Opo. Yung aming koral kanina, praise God. Okay ba yung koral namin? Okay ba yung kanta? Okay ba yung sound system? Good. Si Ma'am Kay po ang nagtuturo sa kanila, misis ko, praise God. Graduate po siya ng PNU, Philippine Normal University. Nung nag-aaral sa PNU, member po siya ng koral sa universidad. Kaya praise God, nagamit niya po yan sa ministry. Kasama ko rin ang koral, na tumayo na sila kanina. Kasama ko rin yung aking mga staff, nandyan po sila. Yung akala nyo mga direct, may mga headset. Ayan po ang aking mga staff. Bigyan nyo si John Peter ng 200 pesos. Ayun na, bigay mo na. Halika dito, John Peter. Halika dito. Dali, bilisan mo. John Peter. Okay.
Grabe. Bigyan nyo nga ng mic to, si John Peter. Oh, John Peter. Hello, sound check. Sound. Okay. Sige. Sabihin mo ang pangalan mo, church mo, at lugar mo. Pangalan, church, lugar. Naka-on na yan. Ako si John Peter from Pilar Capiz, pero si Papa nagbi-mission sa Batad. Pastor's kid ka? Anak pala ng pastor ito. Wow. O, isigaw mo nga. The Bible says. Sigaw mo. The Bible says. Wala talagang maniniwala dyan. Di ba? Pero nung ako 14 years old, pagka ako nag-preach, the Bible says. Ganun ako. Subukan mo nga. The Bible says. Yung, pwede na. Oo, di ba? Pambihira. Makinig, young people. Ganyan ako edad nung ako naging preacher. Kaya naniniwala ako, kahit bata ka, pwede kang magamit ng Diyos. May potential ka, may plano ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya wag niyong isipin ngayon na, itong message ni Pastor para sa mga adult to, para sa mga professional to, para sa mga may pera ito. No. Para sa inyo ito. Sapagkat galing ako sa kanyang edad, may plano ang Diyos, ginamit ng Diyos, lalong ginagamit at lalo pang gagamitin for His glory. Palakpakan natin si John Pete. Alright. Thank you, John Peter. Very good, very good. Magiging pastor ka? Magiging pastor ka? Hindi mo alam? Bibigyan ka sana kita ng 1,000. Sige, upo ka na. Upo. Pera. Sayang. Di marunong sumagot. Okay. So nakita nyo na, young people, kung ang Diyos may plano sa buhay ko, may plano din siya sa buhay mo. So today, let me share with you God's plan for your life. Simple lang ito. 5. Nandyan na sa screen. Lagay mo. 5. Basahin nyo ha. God's plan for your life. Number 1. Lagay mo lang lahat. 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 Lagay mo lahat. 5. Mabilisan to. 12:00 na eh. Lahat. Sige na. Okay. Tulungan mo para mabilis. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Para mabasa nyo agad. Nandyan lang yung outline ko. Simpleng-simple. Hindi nyo makakalimutan yan. Madali lang yan. Andyan na ba? Okay. Basahin yung lahat. Ready? Etong plano ng Diyos sa'yo ha. Number 1, to believe. Number 2, to what? Belong. Number 3, ano? Number 4. Number 5. Yan ang gagawin nyo sa buhay nyo. Sabi mo sa katabi mo, yan ang gagawin ko sa buhay ko. Sabi mo sa kanya. I-explain ko yan saglit ha. Anong gagawin nyo sa buhay nyo? Basahin natin muli. Ano ang gagawin ko sa buhay ko? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Very good. Yan ang gagawin mo sa buhay mo. Okay? Bakit? Yan ang plano ng Diyos. Ang planong ito, hindi ka masisira. Ang planong ito, hindi ka magiging miserable. Sa planong ito, ang buhay mo gaganda. Totoong gaganda. Ang buhay mo magkakaroon ng kabuluhan. Ang buhay mo magiging blessing. Kaya balikan natin yung tanong, ano ang gagawin ko sa buhay ko? Ulit natin, what will I do with my life? Number 1, malakas ha. Pag hindi nyo nilalakasan, tatagal tong preaching na to. Pero pag malakas kayo, konti lang ang preaching. Amen? Okay, ulit. Anong gagawin ko sa buhay ko? Number 1. Good. 3, 4, 5. Ayan. Tapos lang preaching ko. Di ba? Kasi alam nyo na yung gagawin nyo sa buhay nyo. Mahirap kasi, yung nag-drive ka ng motor, tinanong ka, saan ka pupunta? Sabi mo, wala, ewan ko, di ko alam. Miserable yun. Kaya maraming kabataan, miserable. Bakit? Kasi kung tinanong mo, anong balak mo? Anong plano mo? Anong sabi sa'yo? Ewan ko ba? Yun. Ngayon, pag tinanong ka, anong balak mo? Anong plano mo? May sagot ka na. Amen? Good. Okay. Unahin natin. Ang unang gagawin mo sa buhay mo is what to what?
Believe. Ano sa Tagalog ang believe? Maniwala. Sa Hiligaynon, mapati. Mapati. Tama. Mapati. Ayos Kasi sa Ilocano, yung believe, mamati. Hindi tayo nakakalayo. Sige nga, sabihin nyo yung Ilocano. Sa Ilonggo, mapati. Ayos PM. Personal message, okay? Mamati, mapati. Okay. Now listen. Ang pagpati, tama ba yung pagpamati? Ang pagpamati, ayan, ang nagbibigay ng totoong kahulugan ng pagpamati ay yung pinaniwalaan mo. Hello? Kasi kahit sa akala mo, tama yung pinagpamatian mo, pag mali, walang kwenta yung pagpamati mo. Kaya, I would like to counsel you today, kung kayo ay magpapamati, dapat ang pamatian nyo ay ang katotohanan. Ano ang dapat pamatian natin? Ano ang English ng katotohanan? Truth. Everybody say the word, truth. Ano sa Tagalog ang truth? In one word, yung totoo. Correct? Baliktarin mo yung totoo. Anong mangyayari? Uutot. Yan. Huwag niyong gagawin yan. Okay. So dapat, ang ating paniwalaan, yung totoo. Correct? Kung meron akong pera 1,000, peke, kahit maniwala ako ng 1,000 beses, na totoo yung perang yon, kung peke, hindi niya mababago yung pera. Kaya ang mahalaga ngayon ay hindi lang yung mamati o mapati ka. Ang mahalaga, tama yung pinamatian mo. Tama ba ako? Tama. Totoo yung pinamatian mo. Okay. Anong sabi ng John 14:6? Sino nakakaalam? John 14:6. Taas ang kamay. Pambira, no? Dapat memorize nyo yan. Sige. Sino? Liga, dali dito, dali. Asan yung mic natin? John 14:6. Lagay mo Ayun. John 14, tingnan natin, tama yung ano niya, yung pag-recite niya ng verse. John 14:6. Yung mic niya, mic. Dito ka lang kasi para mabilis tayong gumalaw. Ito. Okay? Ayan, John 14:6. Ayan na, ready, go. The Bible says in John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ayun, bigyan mo ng 100 yan, pambihira. Grabe, hawakan mo yung mic. Mga kapatid, hindi lang message ang ibibigay ko sa inyo, pati blessing. Amen ba yun? Anong pangalan natin? Jason. Ang ganda naman ng pangalan ni Jason. Palakpakan nga natin si Jason. May pang-merienda ka na mamaya, Jason, ha? Ano sabi ng John 14:6? Jesus said, I am the way. Pangalawa, and, grabe ang ganda nun. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi mo alam ang daan. Para ma-figure out mo ang future mo, makapunta ka sa langit, ma-figure out mo ang future mo, huwag ka sa boyfriend lumapit, huwag sa barkada, huwag sa ML, kay Kristo ka. Sapagkat siya ang daan. Ang sino mang tao na hindi niya nasumpungan o natagpuan, si Kristo naliligaw at maliligaw sa kanyang buhay. Kaya dapat kay Kristo ka sumampalataya. Bakit? Siya ang daan. Pangalawa, siya ang katotohanan. Sino ang dapat paniwalaan natin? Alam nyo, nakakalungkot, mas pinaniniwalaan mo pa yung barkada mo, yung sinasabi niya, kaysa siya. Listen now, dapat ang paniwalaan mo ngayon ay hindi yung sinasabi ng barkada mo. May mga barkada kayo, di ba? Doon kayo nakikinig minsan, di ba? Sila yung nagsasabi sa inyo, listen, huwag ka sa barkada mo makinig.
sa Panginoon ka dapat. Make your decision today. Sabi mo pa, Lord, thank you. Ang ganda nung sinabi nung pastor na speaker namin. Marami akong barkada. It's time, wag na ako sa kanila makinig. Wag ako sa kanila sumama. Dapat sa Panginoon ako. I will listen to Jesus. I will believe in Jesus because He is the way. He is the truth. And He is the life. Amen. Yan ang ibig sabihin ng believe sa Panginoong Jesucristo. Sino sa inyo sumampalataya na kay Kristo? Taas ang kamay. Naku, yung iba hindi pa makapagtaas ng kamay. Mukhang hindi pa yata saved. Who among of you have already trusted, you have received Jesus as your personal Savior? Taas ang kamay. Very good. Oh, sabi mo sa katabi mo, ha? Believe in Jesus. He is the way, the truth, and the life. Oh. Bira. Huwag kayo sa, ito ha. Believe in the truth, not the trend. Ano sa Tagalog ang trend? Uso. Ano yung uso? Trend. Di ba? Ano yung trend? Ano yung uso? Galing mo talaga. Oh. Ano sa Hiligaynon ng uso? Trend. Ganun din. O, di ba? Kasi nakatingin ka sa uso. Yun ang sinusundan mo. Di ba? Yun ang fina-follow mo. Tigil mo na yan. Sapagkat hindi lahat ng uso tama. At hindi lahat ng tama ay uso. Kung sa uso ka nakasunod, maliligaw ka. Pero kung sa tama ka nakasunod, hindi ka maliligaw. Believe the truth. Okay? Believe the truth. Believe on the Lord Jesus Christ. And believe the truth. Ano yung truth natin? Ito, Bible. Wag puro Facebook. Dapat face the book. Amen ba? Gasolina muna tayo ha. Dali lang. Very simple, di ba? Wag Facebook. Face the book. Taas yung kayong mga Bible nyo. Okay. Bible ba yan? Baka naman songbook yan. Bible? Sige, tingnan ko nga. Oh, Bible. Bible. Oh, Bible. Okay. Walang Bible yung iba? Sinong walang Bible? Babang kamay. Sinong walang Bible? Bibigyan ng Bible yan. Sige, sinong walang Bible? Taas ang kamay, yung walang Bible. Hindi ibig sabihin ng walang Bible, hindi yung walang dala. May Bible ka, di ba? Pero hindi mo dala. O, pag may Bible ka, hindi mo dala, wag mo tataas yung kamay mo. Pero pag wala kang Bible, taas ang kamay. Sige, walang Bible. Yun, walang Bible. Sino pa? Bilangin natin ha. O, bilangin nyo na. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Bilis, no? Grabe. 20 ang walang Bible. Bibigyan kayo ng mga pastors nyo ng Bible. Gusto nyo ba yon? Papangako nyo lang. Babasahin nyo yan. Sinong nagbabasa ng Bible? Oh. Yung iba, may Bible, hindi naman binabasa. Yung iba, may Bible, binabasa, hindi naman pinaniniwalaan. Yung iba, may Bible, binabasa, pinaniniwalaan, pero hindi inuunawa. Yung iba may Bible, binabasa, inuunawa, pero hindi ginagawa. Wala rin kwenta nun. So, God's plan for you is to believe the truth, Jesus Christ. And to know the truth, read the Bible. Ito ang magpapaunlad ng buhay nyo. Ito ang magiging dahilan kung bakit i-bless ng Diyos ang mga buhay nyo. Ito. Whatever you do with this book will determine your future. Ang magde-determine ng future mo, hindi yung pera mo, hindi yung edukasyon mo, hindi yung talent mo. It's this book. So what you do with this book will determine your future. Read it, believe it, apply it, God will bless your future. So what is the first thing you do? Believe.
Alam nyo na yung gagawin nyo? Believe in Jesus, read that Bible. Number 2. Pangalawa, na gagawin natin sa buhay natin, lagay mo lang lahat. Lagay mo lahat. Yon. Ano yung number 2 na gagawin natin? Belong. Alam nyo, ang isa sa mga struggle, problema ng kabataan is this: you want to fit in. Anong ibig sabihin ng fit in? You want to belong. At ang problema, wala namang masama. Yung you want to belong. Because everyone wants to belong. Hello? You want to belong. You want to be a part of something. Kasali, kasama, kagrupo, ka-team, kapamilya, kapuso. Ano pa? Kapatid. Ano pa? Kautak, kamata, katenga, lahat na yata. Malang problema that you want to belong. The problem is, you want to belong to the wrong group. Yun ang problema. Walang problema yung I want to belong. Gusto kong may kasama. Gusto kong may kapamilya. Gusto kong may kaibigan. Gusto kong may kabarkada. Walang masama doon. Ang problema, you want to belong to the wrong group. Katulad nung number 1, walang problema sa believe. Ang problema, mali yung pinamati mo. Kaya dapat sa tama. Ngayon naman, walang masama doon sa I want to belong. Ang problema, you want to belong to the wrong group. Kaya ngayon, ang gagawin mo sa buhay mo, you should belong to the right group. Yan ang gagawin nyo. Are you listening? Teka. Bababa ako, mas maganda. Ano ba ako bababa rito? Ay, doon. Kakausapin ko kayo dyan sa baba, ha? At ng gutom, say amen. Pati pag amen, gutom talaga, no? Ulitin ko, ha? Walang masama that you want to belong. Na gusto mong magkaroon ka ng kaibigan, kasama, kapamilya, kabarkada. Ang problema, mali yung grupo na gusto mong samahan. Mali yung kaibigan na gusto mong samahan. Kaya itong aspect ng belong, pag hindi mo itinama ito, magkakaroon ka ng tama sa buhay. Masisira ka. Are you listening? Because in life, no man is an island. Ibig sabihin, you do not travel alone. Laging may kasama. Laging may kaibigan. Laging may kapamilya. Ang dapat mong laging isipin ay ito, dapat sa tamang kaibigan ako. Sa tamang grupo ako. Halimbawa, grabe, ang pogi-pogi mo. Brad, Jensen? Ano yung pangalan mo uli? Liga na, Jason. Pastor ka, preacher? Ay, hindi. Halimbawa, etong si Jason, gwapo ba? Parang ito lang yung mga naniniwala sa'yo. Gwapo ba si Jason? Di ba? Mukha ba siyang professional? Di ba? Disente? Ngayon, okay siya, di ba? Paano kung membro siya ni Kibuloy? Hello? Tama ka, pero dapat doon ka sa tama. Tamang church, tamang kaibigan, tamang kasama, tamang kapamilya, tamang barkada. Kasi sayang yung buhay mo, sayang yung potential mo, sayang yung talent mo, sayang yung talino mo kung nasa mali kang kaibigan. Kung nasa mali kang church. Biro mo kung sana ito, preacher ni Eli Soriano.
Biro mo kung ito, ministro ng Iglesia ni Cristo, buti na lang Baptist. Mahina yung amen nyo Gutom talaga. Oh, buti na lang Baptist siya. Kaya ngayon, ang buhay niya may kabuluhan. Bakit? Nasa tamang church. So, it is important to believe right. It is important to belong to the right group. Oh, alam nyo na yung gagawin nyo. Sino sa inyo ang thank you thank you. Sinong member na ng church dito? Taas ang kamay. Member na kayo. Nag-baptize na, nabaptize na kayo. Taas ang kamay. Ayun. Baba, sino ang hindi pa nabaptize? Huwag kayong mahiya. Naku, pastor, magbabaptism tayo mamaya. Kasi yung mga nagtaas na yan, magbibilong na sa church yan. Bakit? Sapagkat mga young people, mga anak, mga kapatid, makinig kayo rito. Ang plano ng Diyos, una, sumampalataya ka kay Kristo. Pangalawa, maging member ka sa kanyang church. Kahit sumampalataya ka, ligtas ka na, right? Pero wala ka pa naman sa langit. Ang ibig sabihin ng ligtas, mula impyerno, papuntang langit. Nasa lupa ka. Para magkaroon ng kahulugan, yung pagiging ligtas mo, dapat doon ka sa tamang church. Dapat may pastor ka. Dapat may mga matured believers na kasama mo. Right church. Amen po ba? Kaya yung mga hindi pa nabaptize, nagtaas kayo ng kamay, thank you for being honest. Pero wag matatapos ang camp na ito na hindi kayo magpapabaptize. Meron bang malapit na swimming pool dito? Meron? Meron po? Nako, pambihira. Bago matapos ang camp, baptist na kayo. Amen ba? Palakpakan nyo naman. Kailangan ng support dito. Oh. Amen. Okay. Oh, halika. Halika ulit dito. Diyan ka muna. Sorry. Oh. Okay. Pag tayo ay belong to the right church, di ba? Ang pinag-uusapan natin, huwag kayong mag-alala. Dito na ako magtatapos, tuloy ko mamayang gabi. Okay ba? Okay lang ba sa inyo? Oh, di baling bitin, basta nabusog. Kaysa yung busog na busog. Di ba? Na wala namang naintindihan. Yon. Okay. 2 words lang tayo ngayon. Believe, belong. Alright. Ano ang ibig sabihin ng church? Simbahan. Oh, sige nga. Oh. Ano ang church? Define natin Church. Dapat pag kayo yung people, lika. Bilis ng kamay pangalan mo ay si Julio. Ay, grabe. Spell Julio. Spell Julio. Go. You. Wrong. Ang Julio niya, W-H-O-L-E-U. Julio. As in buo? Grabe. Yes. Grabe talaga. Okay. Ano ulit yung tanong ko? What is the definition of church? Yes. Julio, what is the definition of a church? It is firstly po, ang church po is, for all we know po is, yung general term is lugar siya. Pero in actuality, church is a group of people nga nagapati sa Ginoo. Very good. 100 pesos? Thank you. Doon ka na upa mo. Yan. Yan ang church. Okay. Akala natin, ang church, yung simbahan. Kasi nga, pag tayo ay nagyaya sa Sunday, let's go to, yun. Tagalog, tayo na't magtungo sa, ayun. Kaya akala nyo ang church, simbahan. Akala nyo ang church, yung kapilya. Akala nyo ang church, yung building. Wrong. Tama si Julio. Ang sabi niya, the church is a group of people who have believed on the Lord Jesus Christ. Pero may kulang yun, Julio, Hindi pa whole. Hapyo. Hapyo. Kaya ang pangalan niya muna sa akin ngayon, Hapyo. Pag nakuha niya na yung buo, Julio na. Amen? Okay. Hapyo.
ito ang kulang mo. Because a church is a group of baptized believers. Hindi lang po siya sumampalataya kay Kristo, kundi ano? Nabaw yon. Sino sa inyong nabaptize na? Sa Baptist, ha? Oh, paano ka binaptize? Ginanon. Oh, ginanon daw siya. Okay? Ganun lang? Ba't buhay ka pa ngayon? Kasi dapat ginanon ka pa. Kasi sabi niya ganun eh. Eh pagka ganun, hindi ka iniahon, lunod ka ngayon. Kailangan mo lang kaligtasan uli. Di ba? Pero ginanon, tapos ginanon. Yun ang baptize. Amen ba? Ngayon, nung binaptize ka, anong ginawa mo nung nabaptize ka? Ang ibig sabihin ng baptize, ganito. Pag nabaptize ka, nagpapatotoo. Oh, pastor, ano yung nagpapatotoo? Totoo naman ako eh. Oo nga. Yung totoo, pinapatotoo mo. Kasi po ganito, di ba pag binaptize, halika nga ulit, Jason, babautiswan ko si Jason. Tatanungin ko, Jason, kailan mo tinanggap si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas? Sasabihin niya, noong pong March 52, 2051. Grabe, no? To the future, advance. Okay. Dahil sa patotoo ng iyong pananampalataya kay Kristo, ang ibig kasing sabihin, binabautismuhan kita. Yung aking gagawin sa Kanya, makinig ha, ito importante yung people ha, yung gagawin ko sa Kanya, yun yung ebanghelyo. Everybody say the word gospel. Mahina, gospel. O ano yung gospel? Ayun, very good. The gospel is the death, burial, and resurrection. Yun ang ginagawa mo sa baptism. Na para mong ipinapahayag, mga kaibigan, mga kapatid, ganito ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa akin. Ano yon? Sige, ganito. Oh, siya ay inilibing dahil sa kanyang pagkamatay. Amen. Hanggang dun lang po. Ay wala na. Patay ito. Pero sige, nilibing dahil sa pagkamatay at nabuhay muli. Yun ang gospel. Yun ang ginawa mo nung nabaptize ka. Sino sa inyo nung binautis mo, tumatawa pa? Yung pagkalibing, pagkabuhay muli, tumatawa ka. Baka kailangan mong maribaptize. Ginawa mong joke. Hindi joke ang baptism. Hello? Oh, tapos nung nabaptize ka, listen ha, nung nabaptize ka, ang ipinapahiwatig mo, ako ay mabubuhay na sa bagong buhay. Walk in the newness of life. Yun ang ibig sabihin nun. Pag-aaralan natin yan mamayang gabi. Become. Newness of life. Okay. Ngayon, eto ha, binaptize ko. Dineclare niya yung gospel sa kanyang baptism, right? Hindi dun niya tinanggap. Tinanggap niya na si Kristo. Dun niya ngayon ipapahiwatig yung gospel na kanyang tinanggap. Amen ba? At the same time, listen, nung binaptize ko siya, naging member na ng church. That's why, listen, as a believer, say the word, believer. Lahat ng believer dito, taas ang kamay. Good, put down your hands. As a believer, where does Jason belong? Ha? Ulitin ko. As a believer, where does Jason belong? To the church. So, listen now. Jason does not belong to his friends. Makinig. Importante to. May mga barkada ka, di ba? Oh, may mga kaibigan kayo? Mga classmates? That's not where you belong. Oh, mahalaga
yung doctrine na yan. Kasi pag naunawaan mo yan, ang problema kasi, maraming kabataan, hindi nila naiintindihan to. Kaya pag linggo, mas inuuna pa yung barkada kaysa church. They don't know where they belong. Klaro, di ba? Ang simple, napaka-basic, pero ito ang magbibigay direksyon ng buhay nyo. Biruin mo yan. Linggo, sabi ng mga barkada na, pre, sa linggo, magmumotor tayo. Maglulup tayo ng mula Iloilo hanggang Kalibo, pabalik. E believer siya. Saan ngayon siya pupunta? Barkada o church? Ulit, barkada o church? Bakit? That's where you belong. Klaruhin mo yan. That's where you belong. Hello? Okay, naliman natin. Si Jason, may pamilya. Sino sa inyo buhay pa ang nanay? Yon. Buhay pa ang tatay? Good. Sino ang may buhay pa yung mga kapatid? Oo, mabait ka. Kasi kung hindi ka mabait, patay na yung mga kapatid mo. Okay. Can I tell you something? As a believer, you don't belong to that family. You belong to the church. Uy. Kaya, listen, pag tinawag ka ng Diyos, kahit sabi ng nanay mo at tatay mo, gusto kong maging doktor ka ipag-pray mo sila, pero dapat susunod ka sa Diyos. Why? That's where you belong. Simple? Hello? Okay. I-explain ko sa inyo. Upo ka muna, Jason, ha? Ganito kasi yan. Now, yung friends mo, yung family mo, that's not where you belong as a believer. Bilang tao, pamilya mo yon. Apelyido mo, nanay mo, tatay mo. But as a believer, you belong to the church. Okay. Ang church ay galing sa Greek na ekklesia. Everybody say the word ekklesia. Parang tatagalan ko pa yata tong preaching ko sagot kayo para mabilis na lang to. Tapos na to. Hanggang number 2 lang tayo. Okay, what is church in Greek? Ulitin natin. Okay. Ang ibig sabihin ng ekklesia, one word, called out. Everybody say the word, called out. Anong ibig sabihin ng called out? Malamig sa labas. Yung ba yun? Amen? Sabi ng isa, amen. Nakikinig yun. Okay? Hindi. Called out, malamig sa labas. Hindi. Ang ibig sabihin ng called out, tinawag. Okay. Halimbawa, gagawin natin Magko-call out ako. Okay? Magko-call out ako. Alright. Out of this group, ang dami nyo, almost 400. Magko-call out ako. Jason, halika rito. Anong ginawa ko kay Jason? Ulit. Anong ginawa ko kay Jason? So now, where does Jason belong? Dito na. Hindi na dyan. Jason, that's not where you belong anymore. Dito na. I called you out. Yan ang church. Okay. Nagtawag pa ako. Ronald, I'm calling you out. Baka may Ronald pa dyan. Kasi may Ronald sa Ilocos Okay. Next. Kim, I'm calling you out. Lapit si Kim. By virtue of baptism, I'm calling them out. Ang baptism is calling out. Nung nabaptize ka, parang ginawa ng Diyos sa'yo, I'm calling you out. Ito yung world. Nandito yung family nyo. Okay? Nandito yung mga friends nyo. Nandito yung mga classmates nyo. Nandito yung mga kapitbahay nyo. Nandito ang mga kalaban nyo. But that's not where you belong. This is where you belong because I called you out.
Para kayong nagba-Bible school, pero simplified. Ginagawa nating simple, pero parang Bible school to sa totoo lang. Okay, tawag pa ako, Dave, I'm calling you out. Ayun, nabaptize na naman si Dave. Buried in the likeness of his death, resurrected, Christ, resurrected, walked the news of life. Member na siya ng church. Okay, tawag ulit ako. Jezreel, I'm calling you out. Nag-respond si Jezreel. Kaya nga ang baptism first act of obedience, sumusunod ka na sa Diyos eh. Buried in the likeness of his death, resurrected, life. Member ka na ng church. Oh, maya-maya, tawag ako, John Lloyd. Mga kaibigan, nandito po si John Lloyd. Please welcome John Lloyd. Ay, nandito pala. Kala ko, pambihira. Tagalin mo to. Mukhang John Lloyd talaga, mga kaibigan. Now listen, ano ang tawag sa kanila? Called out. Letter C, anong tawag sa kanila? Okay. In another word, ano yung tawag sa kanila? Church. Eto tayo, young people. They are the church. Hello? That's why you belong to the church. Yun ang pamilya mo. Yun ang kaibigan mo. Yun ang mentor mo. Yun ang dapat barkada mo. Yan ang tahanan mo. Alin po ang tahanan natin? Yung church. Okay, listen now. Magtatapos na tayo. Alright. Anong ginawa ni Jesus Christ sa church? Anong ginawa niya? Sa una, call out. Call out. Call out. Oh, hanggang call out lang ba si Jesus sa church? Hindi. Ang sinabi niya sa John, ang sabi ni Jesus Christ, so send I you. Kaya pagkatapos call out, ang gagawin ko ngayon, Jason, I'm sending you out. Diyan ka muna. Ha? Go back to your family, go back to your friends, and bring them to me. I'm sending you out. Go! Halimbawa, ito yung tatay niya, si Kibuloy. Kibuloy ka? Ay, Joe Boy. O, baba mo muna yan, Joe Boy. Tatay niya to, tatay niya. Tatay, anong gagawin niya ngayon? Call out siya. Sent out. Pupunta sa tatay niya, sabi niya, Tay, mahal ka ng Diyos, makasalanan ka, drug addict ka, sugarol ka. Ayun, ang bira, no? Oh. Pero kaya kang patawarin ng Panginoon Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya, tanggapin mo bilang tagapagligtas. Oh, pray kunyari kayo, pray. Oh, na-save yung tatay. Na-save yung tatay. Ngayon, anong gagawin niya sa tatay niya? Dadalhin niya ngayon sa church. O, dali mo sa church. Ganyan ang Christian life. Oh, ngayon, sabing ganyan ni Jason, yung kaibigan ko, kasi yung kaibigan ko, ABC. Alam niyo yung ABC? Alak, babae, casino. Yun, ABC. Sabi niya, yung ka-ABC ko dati, gusto kong puntahan. Anong pangalan mo? Si Gian. Oh, Gian, punta mo si Gian. Kaibigan niya to. Barkada niya. Kainuman niya sa alak. Anong ginawa sa kanya? Sinira ng gospel. Na-save si Gian. Anong gagawin niya ulit? Dadalhin niya sa church. Bakit? Gian, I'm calling you out. At the same time, si Tatay Joboy, sabi niya, yung kumpare ko, pambihira, dapat mailapit ko yan sa pero. Halika. Punta mo si kumpare mo. Ano ba ito pa nga? XYZL. Ha? Zyle. Wow. Grabe ang spelling ng pangalan, XZYL. Zyle. Grabe, no? Oh, kainuman niya. Pare, sabing ganyan. Sabi niya, pare, ano? Sa'yo na yung pulutan. Akin na yung inumin. Sabi niya, pare, may gusto kong sabihin sa'yo. Binago ako ng Panginoon. Na-save na ako, pare. Gusto kong makilala mo si Kristo, pare. Pray kayo. Na-save si pare. Teka. Oh, na-save na siya. Anong gagawin ngayon? Dahil na-save, anong gagawin ni Jesus dun sa na-save? Call out. I'm calling you out. Dinala. Ganyan ang gagawin nyo sa buhay nyo. Pag-uwi nyo, pagbalik ninyo, yan ang gagawin nyo. That's why, listen to me, your family,
Your friends are no longer where you belong. They are your mission field. Ang unang mission field nyo, pamilya nyo, kapatid nyo, uncle, auntie, pinsan, kaibigan, kainuman, kamarites, kachismis, yan. Kasama sa merienda, kasama sa kalokohan, kasama sa lakotsa, kasama sa bulakbol, kasama sa dagat, saan man yan. Yan ang gagawin nyo pag uwi nyo. Go! Win them to Christ and bring them to church. Why? Because God's plan for you is to believe and to belong. God called you out and now He is sending you out back to the world so you can win the world for Christ. All of God's people say, sino sa inyong mangangako ngayon, Pastor, ipapangako ko sa Panginoon Kristo, God called me out, membro na ako, salamat, na-appreciate ko, ganun palang maging membro, ganun palang maging church, kaya ang gagawin ko ngayon, I will go to my mission field. I will go to my family, I will go to my friends, I will go to my neighbors, to my classmates, to my colleagues, and bring them to the Lord and bring them to church. Sino ang mangangako? Taas ang kamay. Taas ang kamay. You promise to do that. Okay, you promise to do that. Everyone stand together. Lapit tayo sa altar. As the invitation will be played. Salamat ha. Diyan na kayo, mag-kneel down na kayo dyan. Go, 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 go. Pangako kayo sa Panginoon. Diyan na kayo mag-kneel down. Sige, sige. Come on, come forward, come forward. Sabi mo, Lord, thank you. Nag-believe na ako. Bilong pa ako sa church. Called out ako. Salamat, Lord. Klaro, gid, klaro. Very clear. Oh, li kayo. Li kayo, li kayo. Walang may iwan dyan. Kung totoong ligtas ka na, totoong believer ka, halika, yung mga hindi pa baptize, sabihin mo, Panginoon, tama, yung sabi ni Pastor, bago matapos ang camp na ito, magpapabaptize na ako. Halika kayo, sa taas yan. Salamat, Lord. Mga babae sa dalom. Oh. Mga lalaki, diri ka mo sa babaw. Amen. Oh, li kayo, li kayo. Praise God. Alam mo kung bakit parang walang kwenta yung pagiging Kristiyano mo? Because you are believing the wrong thing. Alam mo kung bakit parang walang kwenta yung Christian life mo? Because you want to belong to the wrong group, wrong friends, wrong company. Ngayon na-realize mo, Lord, thank you. Ganun pala. What a privilege maging member ng church. Hindi lang pala basta ako nagpabaptize. I was called out. Now I am sent out. Panginoon, use my life, Lord. Alam ko na yung gagawin ko sa buhay ko, Lord. Alam ko na yung purpose ko. Alam ko na yung planong gagawin ko. Pag uwi, itong plano kong gagawin, Lord. I will bring my friends to Christ. I will invite them to church. Si mama ko, please Lord, touch mo yung puso niya, ma-invite ko po. Si papa ko, yung kuya ko, yung ate ko, yung mga kapatid ko, Lord, sana madala ko na sila sa Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Unang araw pa lang yan, pero may conviction na agad ng Panginoong Holy Spirit sa buhay natin. Praise God. Praise God. Praise God. Grabe. Sige. Oh. Make a promise to God. Ibibless niya ang plano na yan. He will help you fulfill that plan in your heart. Make a promise to God.